Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ito si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang asignaturang Filipino 3 ng Revised K-12 Curriculum. At ang ating paksa sa ikalawang markahan, ika-4 na linggo, ay ang pagbibigay ng wakas sa kwento. At ang layunin ng araling ito, nakapagbibigay ng wakas ng binasang kwento. Natutukoy ang angkop na wakas ng binasang kwento. Pagbibigay ng wakas sa kwento, ang pagtatapos ng isang maikling kwento ay kasing halaga ng pagsisimula nito. Ito ang huling impresyon na iiwan sa mambabasa, kaya mahalagang pag-isipan itong mabuti. Paano kaya magbigay ng wakas ng kwento? Basahin at unawaing mabuti ang kwento. Isiping mabuti kung ano ang posibleng mangyayari sa bawat sitwasyon. Narito ang isang halimbawa. Si Maria ay masipag at mabait na bata. Pangarap niyang maging isang tanyag na manunulat. Maraming pagsubok at problema ang kanyang naranasan, ngunit mas lalo pa itong nagsumikap. Ano kaya ang posibleng wakas ng kwento? Ang posibleng wakas ng kwento, matapos ang maraming taon, naging kilala siyang manunulat sa buong bansa at nagtagumpay sa buhay. Ang pangalawang halimbawa, isang maliit na binhi ang nahulog sa itaas ng bundok. Isang araw, dumating ang malakas na ulan at nabasa ang binhi. Lumipas ang isang linggo, nagsimulang sumibol ang isang maliit na halaman. Ano kaya ang posibleng wakas ng kwento? Ang posibleng wakas ng kwento, ang halaman ay naging isang malaking puno na may makukulay na bulaklak. Nagbibigay ito ng lilim sa mga hayop at naging simbolo ito ng pag-asa. Ang susunod na halimbawa, si Ana ay masayahing bata at mahilig sa pagguhit at pagpinta. Nagsimula itong magpinta ng mga paru-paro sa halamanan at mga batang naglalaro sa ilalim ng mga puno. Ano kaya ang posibleng wakas ng kwento? Ang posibleng wakas ng kwento, kinabukasan ay pinakita niya ito sa kanyang guro at mga kaklase. Nagustuhan nila ito at naging inspirasyon siya sa buong klase. Atin munang sagutin ang maikling pagsasanay na may panutong basahin at unawain ang pahayag sa bawat bilang. Isulat ang titik sa sagutang papel na nagpapahayag ng posibleng wakas ng senaryo. Una, si Cyril ay matiyagang pumapasok sa paaralan araw-araw. Ginagawa niya ang kanyang makakaya upang may matutunan sa bawat talakayan. Sinisikap rin niya mapabuti ang kanyang pagsusulit at takdang aralin. Kaya naman siya ay blank. A. Napabilang sa mga mag-aaral na may karangalan. B. Napapatawag ang mga magulang sa paaralan. C. Nalulungkot at nalilito sa nangyayari. D. Naging makakalimutin. Ang wastong sagot ay A. Napabilang sa mga mag-aaral na may karangalan. Pangalawa, may nais mabiling magandang sapatos bilang regalo para sa kanyang sarili, si Jane, sa darating na Pasko. Kaya naman, blank. A. Hindi siya kumakain tuwing recess upang makaipon. B.
Humihingi siya ng pera sa kanyang ate upang mabili ang magandang sapatos. C. Mamamasko sa lahat ng kanyang ninong at ninang upang magkaroon ng pera. D. Itatabi niya ang tirang baon sa araw-araw para mabili ang nais na regalo. Magaling! Ang wastong sagot ay letrang D. Itatabi niya ang tirang baon sa araw-araw para mabili ang nais na regalo. Number 3. Maagap na umuuwi si Adrian pagkatapos ng kanilang klase. Agad siyang tumutulong sa mga gawaing bahay. Nakita ito ng kanyang nanay kaya sinabihan siya ng blank. A. Huwag gawing ugali ang pagtulong sa gawaing bahay. B. Huwag niyang gagawin ang mga iyan para makapag-focus siya sa kanyang takdang aralin. C. Salamat anak, malaking bagay ang ginagawa mong pagtulong sa mga gawaing bahay. Number 4. Paboritong kainin ni Carl ang mga gulay at prutas. Hindi ito nawawala sa tuwing siya ay kakain sa araw-araw. Kaya naman siya ay blank. A. Siya ay naging makakalimutin. B. Laging nahuhuli sa klase. C. Laging nanghihina ang katawan. D. Laging aktibo at maraming nagagawa sa gawaing pampaaralan. Magaling! Ang wastong sagot ay letrang D. Laging aktibo at maraming nagagawa sa gawaing pampaaralan. At ang panglima, subsob sa pagtatrabaho si Mang Boy upang matustusan ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Madalas ay nalilipasan siya ng gutom, kinabukasan ng hina ang katawan niya. Ano ang posibleng mangyari sa kanya? A. Magiging mayaman. B. Magkakasakit siya. C. Magiging malusog. Tama! Ang wastong sagot ay letrang B. Magkakasakit siya. Laging tatandaan sa pagbibigay ng wakas ng kwento, ang pagtatapos ng isang maikling kwento ay kasing halaga ng pagsisimula nito. Ito ay huling impresyon ng iiwan mo sa mambabasa, kaya naman mahalagang pag-isipan itong mabuti. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral sa Filipino 3, Quarter 2, ika-4 na linggo, na may paksang pagbibigay ng wakas sa kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Muli, ito si Teacher JM at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please like, comment, and share, and click the notification bell for more videos.